Guys, so good morning. Papunta tayo sa shoot ngayon sa may EDSA lang naman. Medyo iba lang yung shoot natin ngayon, hindi food. Ang isi-shoot natin today is interior ng Eurotel Hotel. So kukuhaan natin ng interior, so yung mga rooms nila. So yun guys, so na-try natin i-document yung shoot natin today sa Eurotel. So kumbaga different rooms yung kukuhaan natin ngayon. Bale, kunyari suite, tapos 2 bed or 1 bed, single bed. So yun ang isi-shoot natin ngayon, yung different rooms ng Eurotel. So medyo matagal to kasi maraming take to. So gagandahan natin, and syempre kukuha natin ng mga magagandang angle para for for website nila. May ilaw lang tayong dala, pati stand lang naman. Yun naman. So malapit na tayo sa Eurotel. So ito na siya, sa may parang shortcut to eh. So pagdating natin, set up lang tayo sandali, i-ready natin yung ilaw, tapos ocular din natin yung ibang mga good spots ng hotel para maganda lahat na makuha natin. So yun guys, dito yung shortcut na to. So guys, ito na yung Eurotel. So ito na siya. Sa parking na lang muna. Behind the scenes sa interior and exterior ng Eurotel. Guys, so tapos na yung first room, lipat tayo sa next. Okay guys, so room number 2 na. Tara! Okay guys, so room 3. Start na tayo ng room 3. Sa room 4 katabi lang naman. Okay, so good afternoon. First time natin pumasok, or first time natin makapasok sa Eurotel. So ito yung tsura ng mga rooms nila. So may dala tayong ilaw na maganda, kaya maliwanag siya. Malinis, maganda. And guys, so sa room 3 na tayo. Ito yung twin bed. So ito siya. So siniset up pa lang kasi medyo maglusot, so babaguhin na yung bedsheet. So tara, lipat muna tayo sa 4th room habang wala pa. Three more rooms after this, and then exterior shot na tayo. Ayun guys, so last 3 rooms, nasa 4th room na tayo. Nag-shoot na rin tayo ng function room nila. Ayun guys, so good evening. So tapos na shoot natin. So simula tayo ng 9 o'clock, tapos tayo mga around 5 PM. Sobrang successful na shoot, ang daming photos, ang daming maganda. So meron na silang gagamiting photos sa website ng Eurotel. Sa North EDSA branch tayo, so 1 of 8 branches ata to, or 1 of 9. So nakakaisa na tayo. So thank you guys for watching. Pauwi na tayo. Salamat.
Yun guys, so welcome back. Babalik lang natin sa Pilipinas. So nag-short vacation lang tayo with family sa Thailand. So ngayon, 1 week natin hindi nagamit si VF3. So iniwan ko siya with 90%. Pagbalik ko 89% yung ano. So nabawasan siya ng 1% nung sa trip natin. So ngayon, kabalik na tayo. Gagamitin natin ulit si VF3. Ang odometer natin is pa 2,000 kilometers na tayo. So medyo malayo na ang narating niya after 2 months. So parang 1,000 kilometers din halos a month. So okay na rin. Malaki-laki na rin ang natipid natin. So ngayon, papunta tayong Makati. May mga errands na tayong gagawin. May mga naiwan, naipon nung bago tayo umalis. So ngayon lang natin ulit magagawa. So Makati tayo. Tapos after ng Makati, Robinsons Galleria. And then after Robinsons Galleria, uwi na tayo. So yun guys, so umalis tayo with 95% ngayon. 93% na tayo. Dito tayo sa Quezon Ave. So yun, hindi umaandar. Back to reality ulit tayo. So, work ulit muna tayo. And guys, so Skyway tayo ngayon papuntang Makati. Sa may hill po tayo pupunta. And Skyway muna ang daan natin. Medyo matraffic pag nag-EDSA, parang 1 hour 10 minutes. Pero pag nag-Skyway, nasa 45 minutes lang naman. So, medyo mas mabilis dito. So, tara, kumahan niya ako. So, odometer natin guys, pa 2,000 na. Medyo malayo-layo na narating natin sa VF3 natin. So, yun na. Yun guys, so good afternoon. Natapos na natin yung first errand natin dito sa Makati. Currently, 85% tayo. Dito lang naman tayo sa Hill Puyat. The next is another errand or another agenda dito sa Makati. So, may bandang Greenbelt siya. Then after nun, takbo tayo ng Galleria. Normal mode tayo, hindi tayo mag-eco mode. Matagal na tayo naka-normal mode, matagal na tayong hindi nag-eco mode. So far, matipid naman talaga si VF3 kahit na normal mode siya. So, iniwan na natin siya sa normal mode ever since. So guys, tara, samahan niyo ako. So, medyo walang galawan tayo dito sa Makati ulit. Medyo traffic, medyo rush hour yung daan natin eh. So far guys, si VF3 pa 2,000 kilometers na tayo and so far so good. Malayo-layo na narating natin. Laki-laki na rin natipid natin. Ganda talaga dito sa Makati. So, linis-linis. Medyo traffic lang. May mga parts lang ng Makati na medyo traffic. Pero okay naman. Gumagalaw naman. So guys, plano natin magpa-charge or mag-try mag-charge sa Ayala Malls, UP Town Center naman. Meron tayong nabalitaan, meron silang DC charging. So, one of these days, dadaan tayo doon. Try natin mag-charge. So, same lang siya sa may Ayala Malls by the Bay na DC charging din. Pero, at least yung Ayala Malls, UP Town, mas malapit-lapit sa atin. So, para matry naman natin. So, guys, currently, 85% tayo. So, normal day lang. Itong vlog natin, wala naman tayong plano masyado. It's more of ikot lang tayo ng Makati, Robinsons, Ortigas, gamit si VF3. So, normal mode. Ayan guys. So, bumili din tayo ng ilaw. So, nakita niya yung before and after. So, ngayon itong may ilaw to. Papakita ko sa inyo mamaya. So, clip-on lang siya sa Action 5 Pro. Ito lang siya. Very, compact. Ulanzi yung brand niya. Mura. Para talaga siya sa DJI Action 5 Pro. Maganda yung bitaw ng ilaw niya. Maliit, compact, tapos portable. And at the same time, Type-C charging lang siya. So, ito gamit natin ngayon. Additional light na binili natin. So, ito siya. Pakita ko lang ulit. So, ito siya. Sobrang liit lang niya. So, siguro half lang nung Action 5 Pro yung size niya. Tapos, nag-snap-on din sa Action 5. So, may parang snap-on magnet din siya. So, very handy. Very handy siya. Guys, so, dito na tayo sa Makati ngayon. Sa may Greenbelt area. Dito na yung second agenda natin for today. So, more of lang naman. More of errands lang naman. Sobrang sarap gamitin itong VF3 talaga. Simula nung dumating to, around last week of November, hindi ko na nagagamit yung ice car natin. So, yung Mazda 3, pati yung Montero. So, hindi ko pa siya nagagamit. And, hindi pa rin tayo nagpapagas. Sarap sa pakiramdam na hindi ka na masyadong gumagasto. So, ang ginagastos ko na lang most of the time, ano na lang naman is yung sa Skyway o toll fee lang naman. Pero other than that, kung sasabayan mo yung sa gasolina, syempre malaki din pag inipon mo, malaki-laki din siya.
So ngayon maganda, puro ano na tayo, go electric na tayo. So 3 months na halos pala tayo hindi nagagasolina, no? 3 months na tayo hindi nagdi-diesel, 3 months na tayo hindi nagagasolina. So may mga times na maggagas din tayo para nagagamit pa din yung yung Mazda pati yung Montero. So yung BYD wala namang problema, electric din naman siya, hybrid siya. Pero mas masarap gamitin si VF3. Sobrang adaling pasikot-sikot sa kalsada. Yun nga, range mo malayo naman, 220 kilometers. Never ko pa siya nasagad. Never ko pa naman siyang nasagad ng isang biyahe. Most of the time naman natin siya, around 80 kilometers or 120 kilometers na yung maximum na balikan natin na walang charging so yun. So far naman ang biyahe naman natin puro 20-30 kilometers lang naman. So guys, so nandito na tayo sa second errand sa Makati, nandito na tayo sa second agenda. Then after ito, takbo tayong Robinsons Galleria sa last agenda. Then pag-uwi na, pahinga na tayo. Yun guys, so good afternoon. So tapos na natin yung second agenda for today sa Makati. So una sa may Hilpuyat, dito naman next sa may Greenbelt. So ito siya, sa may Rada Street. Currently 83% tayo. Last stop naman natin is Robinsons Galleria. So after nun, pwede natin magpahinga, mag-uwi, or try natin magpa-car wash. Kung hindi pa umuulan, or parang uulan eh. So medyo madilim, medyo kulimlim siya. Kung hindi maulan, pa-car wash tayo today. Kung umulan, pahinga na tayo, uwi na tayo. Let's call it a day. So yun guys, sobrang sarap gamitin talaga nitong ni VF3. So ngayon, sa second agenda natin, may lumapit na actually sa condo yun eh. May lumapit na unit owner. Tinanong ako kung anong auto to, tsaka kung gas ba to or electric. So second time around na to today na nagtanong kung electric ba to or gasolina. First dun sa bangko, sa first stop natin, first agenda. Second na nagtanong itong second agenda naman sa may condo. So unit owner siya. So sabi ko electric siya, and tuwan-tuwa. Pinicturean pa niya yung auto. So bumili tayong tinapay. Hindi pa tayo nagbe-breakfast. So inuuna natin yung mga errands today kasi medyo marami. Tsaka may mga specific time lang na pwedeng kunin, or yung collection may specific time lang yung supplier na ganung oras lang pwedeng kuhain. Kaya tumakbo na kaagad tayo. So galing Thailand, ito yung first night ko na nakatulog ako ng mahaba-haba kahit paano. So si baby ko, si wife ko, sarap ng tulog. So tayo na kahit paano mas mahaba tulog ngayon. First time na mahaba-haba ang tulog. And guys, so EDSA na tayo. Current battery percentage natin is 81%. Nakaka 14% na tayo simula kanina sa bahay. So bahay, Makati, Agenda 1, then Agenda 2, Makati pa din. Then next, our last agenda, Robinsons Galleria. So 14% ang natin, ang nabawasan natin as of the moment. And malapit na tayo sa Galleria. So guys, ano sa tingin nyo, ano ang sa tingin nyo magiging future ng EV dito sa Pilipinas? Magpo-prosper ba siya? Dumadami ba siya? Or mas gusto pa rin ng mga Pinoy ang internal combustion engine? Yan, for example, sa Thailand, pansin ko, every corner or kahit papano kaliwat kanan may makikita kang naka-EV or hybrid. So yun lang, napansin ko sa Thailand, maraming naka-hybrid or marami din naka-EV. So marami akong ng brands na nakita doon. Yung Aion na brand, AION. Marami akong nakikitang ganung brand doon. Tapos yung Great Wall Motors, GWM, Oracat. Yun yung marami kong nakikitang EV doon sa Thailand, pati yung Deepal na brand. So tapos yung BYD, yun ang marami. So BYD Sea Lion 7 or 6 ang madalas ko nakikita sa Thailand. Marami ring Tesla. Actually, surprisingly, madami rin Tesla. Pero mas marami yung Chinese brand na EVs. So yung sa GWM or Great Wall Motor, tsaka yung Aion. So kaliwat kanan yun. Tapos yung mga MG, sobrang dami rin ng MG doon na EV. So madalas na nasakyan naming Grab doon, MG. Tapos sa internal combustion naman, marami rin ang kadalasan nakikita ko doon puro D-Max naman, Isuzu D-Max. So sa Pilipinas,
Ano sa tingin nyo yung magiging future natin dito when it comes to EV? Although dumadami naman siya. Charging stations, I think dumadami rin naman, which is a good thing. So hopefully dumami pa yung charging stations natin dito na maging universal. So yung pang GBT, CCS2, Type 2, tapos yung DC charging, AC charging, na sana pag may yung charging stations, lahat makover, lahat meron. So yun guys, so malapit na tayo sa Galleria. So agenda number 3 natin. So traffic ulit. So medyo traffic lang tayo ngayon. Malapit-lapit na tayo sa Galleria. So yun guys, so comment down below nyo yung sa tingin yung magiging future ng EV sa Pilipinas. Yun lang inisip ko kung ano magiging future ng EV sa Pilipinas. So far so good siguro. Marami rin naman naka-EV at hybrid dito. Although sa Thailand mas marami nga lang, kaliwat kanan ng sunod-sunod. So yun guys, so tara. Ayun guys, so good afternoon. Natapos na natin lahat ng agenda natin ngayon sa Makati, tapos sa Galleria. Pauwi na tayo ngayon. Ang current battery percentage natin is 79%. So marami natin napuntahan. So guys, yun yung gusto ko sanang malaman ng iba na yung mga gusto mag-EV, na yung natitipid nyo sa gas. Kasi ito kasi sa case ko, almost everyday ako nasa labas. Kung hindi may shoot, may meeting, or kailangan ng setup or appointment sa mga client. So most of the time nasa labas ako, and everyday akong nasa kalsada. So yung lumipat tayo dito sa EV, sa VF3, or pati yung sa Sea Lion 6, hindi na tayo nagagas. So 3 months ago na yung last gas natin, and masarap sa pakiramdam na hindi na yun yung isa sa concerns na sa mga binabayaran natin. Or kunyari sa case ko, sa shoot, sinasama ko yung expense ng gasoline or toll. So ngayon, ang nangyayari, yung toll na lang minsan na binabayaran ko, or pag wala namang toll within Metro Manila lang, wala na akong binabayaran. Instead of na gastusin ko siya for gas, siguro 5% lang nun for electricity expense ang babayaran ko. So yun ang advantage niya. So yun guys, so pauwi na tayo ngayon. Shoot natin boses sa dalawa, isang real estate or interior photography, tapos yung pangalawa naman food photography for Macau Imperial. So dalawang shoot tayo bukas, ang VF3 gagamitin natin. Ayun guys, so good afternoon. Nasa Timog tayo. Pauwi na sana tayo, pero tinignan ko naman mukhang hindi uulan. So tuloy tayo sa car wash natin dun sa Clean Fix. So dito tayo madalas magpa-car wash sa Clean Fix na may Timog. Mabilis ang service nila, tsaka maganda ang pagkalinis. So dito na tayo. Current state of charge natin is 75%. Sa dami lang napuntahan natin ngayon, almost 20% lang ang nabawas natin. Tapit na rin tayo sa bahay. So after ng car wash, uwi na tayo. So ayun guys, nandito na tayo sa car wash natin sa Clean Fix. Papalinis muna natin si VF3. Guys, nakabalik tayo sa office. So 2,000 kilometers na ang nabiyahe ni VF3, and sobrang saya, sobrang ganda experience. Kahit saan ka mapunta, parking, car wash, store, or sa shoot, or any, laging napapansin or napupuna siya. Natutuwa yung mga tao, kit ni VF3, tsaka adaling i-park, hindi problema. At the same time, almost 3 months na rin tayong hindi nagagasolina, hindi rin tayo nagpapakarga ng diesel sa
sa Montero or sa Mazda natin. Si Lion naman kasi ano siya, hybrid naman, so more of EV pa rin siya. Pero ito si VF3 talaga yung pinaka daily na natin ngayon, and sobrang ganda na experience. Laki na natipid natin, more or less kung sa gasoline to sa 2,000 kilometers, medyo malaki-laki na rin yun if gas or yung diesel ang gamit natin. So maganda na electric na lang, medyo mas mura, although may binabayaran pa rin tayo yung kuryente, pero not as much versus nagpagas ka. So kahit na mag price increase o mag price hike sa gas or diesel, hindi tayo masyadong affected. Yun ang magkagandahan niya. So yun guys, so bukas may shoot na naman tayo. Dala natin yung VF3 ulit bukas para mas maganda, mas magaan, mas madali, tsaka walang babayaran masyado. Tsaka yung kita sa mga shoot, pag may shoot tayo, kahit paano yung shoot, yung kita, hindi na babawasan sa gas masyado. So thank you guys for watching. Good night. Salamat.